ngayong araw na to, pag-uusapan pa natin yung behind the scene. Ikikwento namin sa inyo kasi ang tagal namin nag-usap. Mga isa, 2 oras kami nag-usap. At ikikwento natin at bibigyan namin kayo ng mga clue kung sino ang pinili ni Madam VP Sara Duterte. Sino nga ba? Hol! Nako, kaya antay lang kayo dyan. Panoorin natin to kasi napakarami niya pang kinuwento. Nagulat nga kami dahil ang tagal niya pang nakipagkwentuhan at pag-uusapan natin yan. Di ba, Coach Oli? Ayun. Alam mo, ang daming dito ang daming nag-react. Bakit daw napakaaga nung sinabi ni VP Sarang declaration na siya itatakbong presidente. Pero alam nyo, anong maganda rito? Nahati. Kasi maraming pretenders eh. Maraming nakikisawsaw. Alam nyo, dahil sa sinabi ni VP Sara na yan, magkakaalaman, dalawa lang naman yan eh. Sino ang pro-addict at anti-addict? Or sino yung pro-bagahe or pro-maleta, anti-maleta? So yun ang pag-uusapan natin. Mahahati even mga politicians, congressman, vloggers, magkakaalaman. Lalo na, ang daming nakatagong pro-maleta rito yung mga pro-tambi. Pero siguro maganda maghulaan tayo. Pero kayong dalawa kasi alam nyo na eh. Hulaan tayo. Sino sa tingin ninyo ang napupusuan ni BP? Bawal ang tamang BP? sagot. Ako. Ako na ang sagot. Bawal. Ako nahuhulaan ko na eh. Siyempre. Parang sinabi na sa inyo, lugi kami Hindi, ako alam ko sino. Alam mo yung mga kahol. Kung naman sino yung kahol, di ba? Nalilianis yan. Hoy, pero wag ka na kasi dahil sa'yo, natanggal yung yung si Magno, natanggal. Dahil sa'yo, natanggal si Magno. Ano ka ba? Siyempre, nakatama naman ako. Hindi siya Magno Yung Magno na... Ayun ka, Magno. Ayun, pro-maleta yun. Pro-maleta. Magno na sinasabi. Meron meaning ko na nakot nalilianis eh. Ikaw, Judea. Ako Bakit sa nalilianis? Kasi kahol eh. Consistent, di ba? So, parang si Sara, si Ma'am Sara, naawa. Ako, naman nalilot mo eh. Okay naman to eh. Kasi alam, bobo talaga eh. Pero, parang meaning ko nalilianis. Kukunin yan, purok liquor. Purok liquor. Purok liquor. Ako Judea. sabi babae. Sabi ni Robin Padilla eh. Nako. Babae daw, babae. Ontiveros. Amy Marcos. Amy Marcos. Nako. Kasi yung pagdaan ni Amy Marcos sa likod ni Robin Padilla, yun. Ang gusto kong Vice President ni VP Sara. Alam mo, palagay ko, panligaw yun si Robin. Isa pa yun eh. In-endorso nyo si Amy, tapos sabi niya, pwede siya maging VP rin. Basta inutos ni PRRD. Parang saliwa eh, no? Parang gumagal. Parang meron siya nang iniisip na Pero, eto seriously maawa naman kayo sa bayan natin. Huwag naman Marcos ulit, pambihira. Tama na. Gusto niyo na sagot? Mamaya na. Ikaw muna, RJ. Hindi, sa palagay ko, si Bam. Bakit? Bakit? Kasi papansin na siya eh. Hindi mo napapansin? At saka Parang nag-aaway na bumabaliktad sila. na eh. Bumabaliktad. Oo. Biruin mo, nagsalita lang siya na, actually tama naman yung sinabi niya eh, na dito dapat litisin ang isang Pilipino. Tama. Pero biglang inatake na siya ng mga tropa niyang dilawan. Diba? Ano na sila eh, Dilaw versus Dilaw. Tapos si Trillanes, kumahul ka agad. Diba? Nakita nyo. Kaya sandali mga kababayan, kayo kung ano yung hula nyo, i-comment nyo. Uy. I-comment Comment nyo, dyan, mamaya, bago matapos to, sasabihin namin sa Uy inyo. na. Tama. Oh. Sino yan? Ikaw, ako si Attorney Rowena Guanzon. Yun. Ba't mo Hindi kasi may katangian din ng pagiging vice presidente si Attorney Rowena Guanzon. Matapang din. Okay din. At diba? ang clue dyan, At ang clue dyan, yung sinabi niya sa uli, narinig niyo yun, di ba? Siya ang pananagutin, siya ang hahabol Yun. sa korupsyon. kailangan attorney, di ba? Ay! Attorney Rowena Guanzon. Pwede namang pulis. Pwede rin si Torre, tagahabol. Tagahabol ng yun, ng mga Tagabol ng taong nasa MMDA na nga pala yun. So wala na pala pag-asa Ito, si Boss Nada. Ako. Alam mo wag ka sumagot. Sino? Wala. Daw, nako-off. Naka-off ang mic Ano naman, mo. naka-open mic mo. Open mic mo. Kaya, yeah. Yan. Hello. Yun. Hindi. Para lang meron pagpilian yung tao. Kasi, palagay ko si Larry ka doon. Ay!
Alam niyo bakit? Oh. Bakit? Matalino, si Inday. Hindi naman pwedeng matalino din yung VP. Oo. Kailangan. Bakit bobo rin? Abogado nga, hindi abobobo eh. Hindi, kasi tingnan mo ngayon. Yung parang pinaglisa itlog ng pugo. Yung presidente. Yung sinabi niya? Yung vice president, matalino. Kailangan, kung matalino yung presidente, Ah. bugok yung... Hindi, tama, oo. Vice Kasi president. Nasa ano ko lang. Balanse. si PRRT matalino nun eh, di ba? Coach, Ako naman, pero pag si Gado ang pinili ni BP, ngayon ko lang talaga mapapatunayan na bobo talaga to si Sara pumili. Bobo Hindi talaga ka na kasi bobo nadala. yung pipiliin eh. Hindi ka na nadala kay Bongbong. Bobo rin, parehas bobo. Pero dalawa to, choices ko. And yung una, ang tingin ko, sa tingin ko? Sa tingin ko si Lenny. Oo. Oy. Palagay ko, pag si Lenny ang pinili, si Marcos dapat bumalik na sa nanay niya. Oo. Talagang delikado, talagang wala namang Bigyan natin yayari. sila ng clue. Oo. Hindi ako, baka Pero Duterte, teka, ito muna. Duterte yan. Bukod yun sa yon, pero meron akong gustong maging partner niya. Oy, sino? Ako? Palagay ko mag-agree kayo dyan. Ay, pwede. Si Isiban at Bay. Palagay ko, ano yan. Hindi ako kapagsalita. bigla. Bigla may tumama sa inyo. Hindi, wala kaming alam. Una, linawin natin. Wala pong sinabi sa amin si Meron. Meron. Yun. Baka sa'yo lang. Pero yung Sa'yo choice lang. ko wala na eh. Wala na pala yung sinabi. choice ko kasi hindi naman abogado. Pero sa akin, explain ko lang yung kay Lenny ha. Ayoko si Lenny. Ayoko yan. Pero dahil sa sobrang sama ng ginawa ni Bongbong sa Pilipinas, pwede na rin para... Pero sandali. Pumunta si Bongbong dun eh. Nasa Bicol ka. Nagsuot ng medyas na pink. Paano na yun? Alam mo, binaalala ko dun sa joke na yon. Ano? Ito, makaka-relate yung mga classmate ko. Kasi ganung humirit yung... May payama nga yan, ha? Oo, pambira. Bata. Ganung humirit yung classmate kong adik eh. Hindi, totoo yan. Alam nito, pag may mga nanonood, nakaklase ko. Attorney Vic, alam mo yan, yung kaklase nating adik. Ganyan humirit eh. Yung hirit niya na nagsuot siya ng pink para in support with, baduy eh, no? Hindi, pero pagka, ako ito lang pag mukhang pera si Lenny at saka ganit sa kapangyarihan, papayag siya kay Marcos. Dahil ang laking pera nun, mantakin mo, bilyon ang kikitain mo nun, tumakbo ka lang. Anyway, talunan ka naman. So, di ba? Talagang tanggap mo na. Ito wala pa talaga. Wala pa talaga siyang VP. Pero meron na siyang kinumbinse. Balikan ninyo, panoorin nyo ulit to, yung episode na ito. Kasi nandiyan yung detalye nung mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Sinabi niya dyan, nag-fail yung unity. Kung nag-fail yung unity, gusto niyang i-correct yun. Yes. Parang tumama ako ah. So pwedeng Sandali. Go Delikado, maraming nanonood ng news outlet ngayon. Baka ikaw tayo, wala sinabi sa amin Alam lang namin yung clue kasi binabalikan lang natin. Oo, binabalikan lang natin. At saka, tinanong naman natin babae ba o lalaki walang sinabi. Basta ang clue, last year, pinursu ko na siya. So, ibig sabihin, nag-meet sila last year. Yun. Yun na yung clue. Tumama nga ako. Yun na yung clue. Hindi naman ako nagsabi nun, si BP yun eh. Hindi ako alam ko talaga. Kasi chinat sa akin ni Kitty yan eh. Ay, talaga? Ay, Talaga ba? Si Kitty. Chat na nagaganap. big time talaga to si Jay. Nag-chat eh. Sabi niya, eto talaga ang magiging vice president ng ate ko. At abogado Kasi At abogado. hahabulin eh. Pero maganda yung yung kandidato mo, si Weng Guanzon, pwede din. Kaya lang, Pwede rin Duterte. Kaya lang, hindi pa sila nagmi-meet ni hindi. So, ibig sabihin, hindi siya yung kinumbinse. Pero meron akong tinanong. Oy, yan, Ito, yan. tinanong ko talaga. Yan. Ma'am, Yon, sabi ko. Lalaking, Kiss. lalaking abogado. Ayo. Kasi yun ang nasa puso ko eh. Hindi niya alam na pinapartner sa kanya yun. So, ibig sabihin, hindi sila nag-usap. Tapos may tinanong din kami, Ano pa yun? Ano pa? babae. Ay!
Ayaw nyo nun. Sino yun? Oh, kaya masaya ako kahapon. Ayaw nyo nun. Ayaw nyo nun. Pinasumpa namin si VP. VP, Oo. cross your heart. Hindi daw yun. Hindi daw yun. Kaya mga tunay na Duterte supporter, magdiwang na kayo. Yun. Pero ano, mga Hindi na partner, tayo mabubudol muli. Sige. pero mga partner, iba yung usapan ngayon, no? Napanood ko nga sa video ni Boss. Hindi yung kalaban ang pinag-uusapan. Yung partner na, no? So, Parang sure win na. sure win na talaga eh. Parang Wala, finish wala, na, no? Finish na. Partner na pinag-uusapan, hindi yung kalaban. Bibigyan ko kayo ng isang bagay na gusto kong reaksyonan nyo. Sige. Kasi for the longest time, si Inday Sara nandiyan dyan. Nasa gitna. Tapos, masukal yung kanyang palibot. Kaliwat kanan, yung mga bumabanat sa kanya. Na mahina, wala na itong mga Duterte na to. Wala na, mahina na ito. Hindi na mananalo itong mga corrupt, ganito, ganyan. Biglang, boom, nag-declare si VP. Pag-declare ni VP, yung usok nag-clear. Pag-clear ng usok, na-expose ang magkabilang kampo. Yung sinasabi ni Gadon na dalawang pamilya lang ang dominante sa Pilipinas, ang dilaw at ang pula. Nung na-clear, wala siyang katapat. Wala. Wala pala siyang kalaban. At eto ngayon, ang reality. Nagkukumahog sila. Si VP, nagkukumahog na lahat maging vice president niya. Yung kalaban, Coach Oli, administrasyon at saka yung mga dilawan, wala silang pambato. Nag-aaway-away sila. Dito mo makikita, talagang disorganized sila. And in-expose sila ni VP Sara dito. Kaya gigil na gigil sila na si VP nagdeklara ng kanyang pagtakbo. O sige, re-reveal ko na talaga. Sino? Ang magiging vice ni VP Sara, Mm. Remulia, Nako. sa 2028. Lawyer na yun. Inaabot yun eh. Lawyer na. Aabot ba yun sa 2028? Sino Medyo. Remulla ba Hindi, yan? yung isa eh. Yung isa. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng traiduran. Aba, Tama Pero- na, tama, pero tama ano? na, tama na yung lakuan na, no. Aminin ko na. Sorry ah. Huwag ko yung makamagalit kayo, aminin ko na ha. Kasi na. Aminin mo ako sila. Sino? Sino? Vice ganda. Ay! mas ganda. Pero Nakapawalan pagka- yan Sino eh. yan? Nakapawalan yan ah. Vice, ganda. O nga, no? Hahabulin. Hahabulin. May point. Kabayo. Kabayo. Makinis. Oo, maraming clue ah. Ano ka ba? Alam niyo yun. Alam mo, galing. Maraming clue ah. Pasok siya doon ah. Pasok di ba? Tapos unity. Unity. Pagsasamahin niya yung mga galit sa bading at saka yung mga pro-guding. Oo. Di ba? Tama. May punto. Pwede ah. Ay, alam nila ha. Alam nila kasi yung vice president ni Ma'am Pero Sara. pagka nangyari yung kay sinabi ni Jay Guevara, ay pasensyahan na, banat ba eh. Quit na ako sa Banateros, ayoko na kay Sara talaga. Mahihira. Pastor, pasensya na po. Hindi ko na matitake yung pagpili niya pagka ganyan na nangyari sa atin. At No? speaking yung sinabi ni Gadon, na wala daw kapanapanalo si VP Sara Duterte. Yung kwento mo kanina na wala lahat eh. Wala ang gusto lumaban ngayon eh. Paano Pagbukas, wala. matatalo si VP Sara Duterte? Etong sinasabi ni Gadon, ito ay reverse psychology. Dahil alam niya na wala talagang pag-asa yung mga kalaban ni VP. Hindi, may tama lang talaga yun. May tama talaga. Yung walang reverse psychology, walang alam yun. Bobo talaga yun. Yun ang pinakasagad na bobong nakakita ko magsalita. Dalawang beses Sabagay, siya pa rin. saan ka Ano pa yan? Oh, ito walang biro ah. Mas bobo pa yan Gadon. doon sa Yusek? Pangit ka na nga, bobo ka pa. Sana, hindi, I mean, pareho tayong pangit. Pero magpakatalino ka na pag pangit ka. Di ba? Wag naman ganun. Pangit ka na nga, bobo ka pa. Oo, di ba? Ang pangit naman nun. Parang si Gigi Bara. Hirap naman. Pangit na. Meron pa malili yan. Yun, Diba? buti bumawi ka. Oh, sorry. Sorry. Pero reaksyonan ko yung sinabi ni Sige. ni Boss Dada, reaksyonan sige. natin yung sinabi niya. Marami talaga na-expose. Tama si Boss Dada, yung pag-alis ng usok, na-expose na wala palang pambato yung kalaban. Yun. Ngayon din, yun yung sinabi ko kanina, na may expose dito yung pro-addict tsaka anti-addict. Yan lang, mahati. Sinasabi nila mahina daw si Sara. Kung mahina si Sara, nabulabog sila. Nakita nyo, lalo na yung mga pinklawan, yung mga kain-tae. Sorry po. Pasensya na yung kumakain. Nabulabog sila. Nang nagsalita si Sara, talagang ang daming lumabas na political analyst ng Dilawan. At saka ito ha, kita mo kung gaano sila walang kandidato. Mantakin mo, ikaw si Marcos. Inaway mo ng inaway si VP Leni Robredo.
inaway mo, dinala mo pa sa korte. Lahat ng banat, lalong-lalo yung mga loyalista, binanatan si Leni. Tapos ngayon, luluhod kay Leni Robredo para gawing presidente. Di ba yun? Ganon sila kadesperadong walang kalaban. Eh baka sabihin na ba, paano ko si BP Sara at si Leni talaga namang magkaibigan niya noon pa. Kaya nga may mga picture, kung maalala nyo, pupunta pa si Leni Robredo sa Davao City. Tapos kasama si Leni Robredo. Talagang magkaibigan sila. Kaya ibang kwento yun. Ang galit lang naman kay Leni Robredo, yung mga Duterte supporter, kasi bumabanat sila kay Pangulong Duterte dati. Pero yung in reality, hindi naman talaga sila magkaaway. Pero eto, kaaway talaga ni Marcos to si Robredo. Dinala pa sa korte. Tapos ngayon luluhod. Yung ngayon pa nga, dahil nga sa biglaang dideklara ni BP Sara na tatakbo siyang bilang presidente, mahihirapan na ngayon yung umaatake sa kanya na bumaliktad. Exposed na exposed talaga sila. Paano tayo ngayon? Lalo na to si Risa Hontiveros na talagang galit na galit, di ba? Nagpunta kanina sa sa may South China Sea. Tsaka papansin. Nagpunta sa South China Sea, naghatid ng ng mga ayuda sa mga Kalayaan Island yata. Hindi pa niya pwede ibigay na lang sa Coast Guard, tapos yung Coast Guard na lang Kailangan niya magpa-picture kasi siya. Napaka-desperada. No? Kailangan niyang mangampan niya na parang Nakaano pa si Inday. nakabagi pants pa. Yung sa buwan niyan na si Leni. Ito nga pagete dito sa SMNI. Pagkain namin ng ganon, sabi niya, ba't ko pa't patatagalin? Alam ko na. Ba't di ko pa sabihin? Alam mo yun yung bagay na hindi conventional sa sa mga politiko. Usually, papakit pa yan Poporma pa yan. Di ba? Pero Pero itong ginagawa ni Risa ngayon. Oo, si Risa, papunta-punta pa dun sa, sana dun na lang siya Itim din siya no? Oo. Pero siya, hindi Siya talaga, ito yung totoo Di sabihin ko na, bakit ko pa itatago? December pa yung ang tagal-tagal pa nun. At ang nakakagulat, walang may alam sa opisina Yun niya. ang pinakaano to. Pati sa mga kapatid, Pati kapatid. Pati kapatid. Di ba kaya nga nandun tayo? Sinasabi pa sa atin ni Mayor na hindi Ayaw. talaga tatakbo, ayaw. Pero nung ang may alam lang yung pamilya niya. Pamilya niya at saka yung nag-interpret sa Tagalog kasi hindi nga daw siya magaling sa Tagalog. Lupit. Anak niya, kinausap daw niya yung mga anak niya kasi maliliit pa. Kinausap niya yung kanyang asawa na naman daw siya, sinuportahan naman daw siya. Kasi nga, yun ang mission niya Doon ako natuwa, Coach Oli, doon sa yung, ano niya? John 3:16. Proverbs. Yung Proverbs. 19:21. Yung sinabi niya na yung buhay niya, kumbaga, hindi na sa kanya. Na-realize niya na para talaga siya sa public service. Kahit anong deny niya, kahit sa Diyos sabi niya, ba't ganito naman, kailangan mo pa akong sirain para lang dito sa mission na ito. Tama. Usually ganun makikita nyo sa buhay nila David, Joseph, itinago muna ng Diyos. Di ba si David pinangako ang maging hari, pero itinago, ikinulong. Si Joseph, ganun din. Itinago, ikinulong, pinahirapan. Pero pag lutang, basta na kamay ng Diyos. Kaya yung sinasabi yung sa Proverbs na yun, wala sa plano, pero Diyos ang nagdidirect ng steps. Yes. So doon talaga directed. Kita naman natin kay Sarah, talagang kaliwat kanan ng bira Impeach dito, kinalaban dito, siya nananahimik lang. Parang for how many, siguro mga 2 years, 3 years, nakatago siya, talagang pinahirapan Pero eto, usbong, hindi mo na mapipigilan. Noon Unless nga, patayin siya. Coach, nung naririnig mo yan, nung narinig ko yan, sinabi ni VP yan, kahit nung sa speech niya, isa lang naalala ko Remember. Si Alvin? Remember, nung nasa tayo? Nasa KOJC tayo, 16-day siege. Meron tayong fellowship with Tita Nori. Sabi niya sa atin, naniniwala kami na lahat ng nangyayari ngayon, scripted na yan. Yes. Di ba? Tatandaan niyo yun, ng mga panahon na nandoon yung mga polis. So, yun yung naalala ko Naalala ko rin talaga si Pastor. Doon sa sa mga sinasabi ni Inday Sara, patunay yun na yung mga sinasabi ni Pastor, ng mga kasama ni Pastor, na lahat ng nangyayari, lahat ng nangyayari, scripted na yan. Yes. So, At saka wala kasi talaga makakakonvince sa kanya na tumakbo. Ayaw niya na
Ayaw niya na talagang tumakbo dahil nga sa mga nangyayari at sobra yung, yung paninira sa kanya. Kaya lang, tama yung sinasabi. Sa Biblia nandyan yan eh. Unless you are broken, you cannot be fixed. Diba? So, kailangan ka talagang mabiyak ng todo-todo para ma-realize mo na kailangan mo na. At ang nagtulak sa kanya, yung sitwasyon. Diba? Yung sitwasyon na ang nagtulak sa kanya na, eto, isipin nyo ha, dito nga kayo magugulat sa 7-Eleven pupunta siya. Hindi niya pa pwedeng utos yun. Ang dami naman niyang gwardiya, pwede naman niya utos. Pero siya mismo pupunta. Kaya good job sa mga lumalapit sa kanya. Good job kayo, yung security sa 7-Eleven. Good job kayo at sinabihan nyo. Kasi yan yung isang bagay na wala si BBM. Yung makinig sa tao. Makinig sa tao. Hindi siya nakikinig talaga. Di ba kaya nga sinasabi, actually, kinuwento niya pa ito, inelaborate niya sa amin. Yung mga papel daw, na natatanggap ni BBM, tinatapon lang niya doon sa afternoon, pupulutin na lang ng mga tauhan. Tatapon na. Siya nga daw, sabi niya, ang liit-liit lang nito, bakit hindi pa kunin, di ba, ba't hindi, para makinig ka, paka-importante na nakikinig sa tao. Yun ang kailangan nating presidente, marunong makinig. Ito na lang nakinig talaga siya, kaya siya tumakbo. Di ba? Tsaka hindi lang marunong makinig. Dapat marunong din magsalita. Kasi patay na naman tayo niyan. Kunwari lang, hindi si Sara. Kukuha na naman sila ng spokesperson na katulad ni Claire. Na si Claire na lang nagsasalita. Katulad ni BBM. Above all, yung marunong magpakumbaba. Banat Bay, sabi nga niya, kung pwede lang akong manikluhod dumapa, nanliliit ako every time na sinasabihan ako ng mga tao na kasalanan mo dahil sa'yo, binoto namin si BBM Yung sinabi niya na kung pwede na, di ba, nakaluhod ka na, yung mas mababa pa doon. Ganun ako kananliliit dahil sa, parang, kaya she's taking it upon herself na may kasalanan talaga siya. At pinalam namin na hindi kami sumuporta ang Banatero sa unit team. Kaya nga siguro, napili din tayo dahil isa tayo sa hindi nag-suporta sa kanya pero she humbled herself na, oy, andito ako para mag-sorry sa taong bayan. Diba? Tatakbo ako na presidente. At aayusin niya yung pagkakamali. Yun ang maganda dun. Yun yung sinabi mong katulad ni Banat ba, yung tungkol sa broken. Kasi, ang ganda nung nangyari, pinakulong yung tatay niya, dinapa siya. Kasi mas nagsisilbi yung na-broken. Bakit? Pag tumaas kasi yan, nang hindi na nasira, proud. Ngayon, Proud ngayon, Oh, yung proud. nangyayari ngayon. Mayabang pa yan, ay, magaling ako, Pero Mga pag, medyo sa kumping. Oo, pero pag nadapa ka, pag itinaas ka, talagang magsisilbi ka dahil alam mo, you don't deserve it. Tinaas ka lang ng Panginoon, babalik mo ngayon. Hindi kayo, ay, magaling kasi ako, maganda ako, si Sara ako si Duterte. Hindi ganun. Kaya maganda mangyayari sa Pilipinas. Pero anong comment nyo dito? May mga nagsasuggest si Auntie Claire daw. Siya, Vice President. Vice President. Para matalino at bobo. Sa abogado. Bobo lang, hindi naman sobrang Pwede. bobo. Oo. Sobrang Nasa- bobo pag si... Auntie Claire, oh. May bobo, may medyo bobo, may Sakto sobrang lang, bobo. no? Sakto lang. Tapos kuya ba, papalitan ko na siya. Diba? Ikaw na Spokesperson, tagapagsalita. Ako na. Ikaw na spokesperson. Ako, kawawa na lang kayo magkakaroon, no? May problema. Kawawa yung makahalal ko sa no? Kawawa na Alam lang. mo, believe ako kay hindi na kasi siya ngayon yung NBI director Si at Magno, si NBI director Magno. O kasi si Sir Jack, binigyan niya ng yung hindi tinulong si Sir Jack Hindi siya dinimanda. Ay, parang... Kasi importante naman talaga yung freedom of expression. Ngongo na nga, hindi mo pa pagsasalita. Ay, hayop ka. Grabe na pang mamata-mata na yun. Grabe na yun, no? Anyway, Oo, going back, awa na lang, no? Awa na Bakit lang. hindi siya dinimanda? Kinwento sa atin yung totoo At dahil doon, ayan, tingnan nyo gano'ng kapeti itong gobyerno na ito. Insensitive, petty, maliit na ba? Tapos pati ngungop. Oo. Tuloy, may sumagot, sorry may sumagot. Lahat naman pwede. Magulong kausap. kung mapapansin nyo, di ba, yung tatanggalin, yung pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Pero dahil kalkulado nga lahat ng mga galaw ni VP Sara Duterte, yung naisip pa niya yun, na dahil ito, personal ko to tatanggalin ko yung emblem ng Vice President tsaka yung bandila ng Vice President. So yun ang isa sa mga leader na dapat hindi gumagamit ng posisyon sa pansarili niyang kapakanan.
Wait lang ha, tanong muna natin. Ito, tanong lang ho ito ha, wala po kami sinasabi. Mag-comment nga kayo, na curious lang po ako, kung si Leni Robredo ang piliin ni VP Sara Duterte, ano ang inyong masasabi? Wag nyo muna sabihin yung iba, kunwari lang. Kunwari lang po pag si Leni Robredo, ano ang inyong opinion? Kasi malay nyo, nanonood ang OBP, malay ninyo at nakikinig sila. Kasi naniniwala ako, even if may plano si VP Sara Duterte sa kanyang kung sino yung Vice President, pag nag-comment kayo, makikinig siya. Ayun. Yan ang isang bagay. So, mag-comment nga kayo. Importante yun. Si Leni Robredo, tingin nga ninyo, makakasama ba? Lagay nyo dyan sa comment section. Kung si Robin Padilla ba, mas makakabuti ba yon kay VP Sara? Marami kasi nagsasabi loyal. Kung si Rodante Marcoleta ba, kasi marami rin nagsusulong kay Rodante Marcoleta. Sino pa ba? Meron pa lumalabas, Banat Bay? Ay, ano? Meron pang isang kinikilig. Kuya, si kayo na ano, ha? Hindi, may kinikilig pa Sino, isa. sino? Kalbo. Pakilamero. Baka ako yun. Kalbo, Pakilamero. Llamas. Oo. Meron siyang sariling syudad pero nakikialam sa syudad ng may Si syudad. Magalong. Oo. Ay, ano lang yun, ha? Ay, kumakano yung ano ko, baklamin ano ko, ha? Kumakano yung baklamin ano ko. Paano? Tinanong kasi siya eh. Kumakano lang. Kasi sensor mo ba? Kasi sento, 80. Delikado yan ha. Sisenta. Huwag ko lang siya, ha? Kumakano yung Pero ito baklamin. Leni Robredo, siguro mas mainam pa siguro yung Pilipinas ngayon kung halimbawa si Leni Robredo nanalo. No. Kasi at least kahit paano yung kalsada namin sa Bicol baka maayos. Eh ngayon grabe yung kalsada pa uwi ng Bicol. Dilawan ka ba? Dilawan ka. Dilawan ako eh. Hindi, napag-uusapan natin. Kung sakasakali man si Leni Robredo Hindi nanalo. naman eh. Kung, Hindi naman eh. kung gusto mong i-correct yung pagkakamali ng Unity kasi you're supposed to parang i-unite lahat eh. Eh nag-fail yun dahil umpisa pa lang binanatan na nila kagad si VP Sara dahil sa kanilang politika eh. So kung halimbawa si Leni, makakabuti mayu-unite yung dalawang paksyon na magkaaway. Pwede rin naman. Pero wait lang ha. Sandali. Ito importante to. May sikretong sinabi sa akin si VP. Ano yun? Oh, walang biro. Hindi mo alam to. Hindi ko alam. Nakanasa baba ka pa nun. Umakit ka. Tapos nakita niya yung yung video natin sa intro. Pahit si Boss Dada dun Uy. Oh, totoo. Sabi ko, baker ba naman? Ay. Ay, oo. Siyempre. Bicol na yan eh. Baker baby din yan. Si VP Sara, Sara. Kita niyo, oo. fresh na fresh Ah, siya. kaya ko na. Oo, di ba? Kasi ano yan. Yung mukha ko na, no? Kaya ka na. Kaya. Kaya ka na. Kanina, kasama ko si Doc Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics kasi nagpa-Baker Slim ako kanina. Ay, Sabi niya, galing ako nun eh. kaya daw niyang ayusin yan. Alam mo ba? Oo. Yung Kaya, alin? yung kilay. Yung kilay. Kaya galing ako kanina eh. At alam mo, sabi pa ni BP, Oh. dapat palitan nyo na kasi iba na daw yung Mapayat na daw Payat tayo. na daw kayo. Si Jay na lang daw ang hindi pa. Oo, si Jay na lang daw. Sino ba yung malaki na yun? Siyempre kaya ka yan. Kaya ko. Kaya oo. Kaya. Ayan. Oo, walang Ayun o. imposible. Walang imposible. Pakukas naman ang camera o. Ayun o. Oh, by the way, din black talagang gagamitin niyang kulay. Yan. Paliwanag mo. Kasi daw, it's a sign of protest. And ibabalik yung kapangyarihan sa tao. Kasi ngayon, alam naman natin, ang kapangyarihan nasa mga politiko, nasa mga mayayaman, ibabalik sa tao ang kapangyarihan. Susundin ang konstitusyon. Kasi ngayon, ang batas depende kung kung Remulla theory, di ba? Yung bend the law. So, pag ikaw nandun ka sa part na yon, they can bend the law para ipakulong ang mga tao. Ibabalik sa konstitusyon. Kasi nga, ang konstitusyon, sinasabi, it emanates from the people ang power. So, yun, kaya black ang gagamitin. Black is the color of protests. Yan. Oh, kaya At din siya yun din naka-black. ang sign. Oo. Oh, tapos yun pa din ang sign. So kaya makikita nyo na kami madalas. Actually, natuwa nga ako kay VP, sinabi niya na, di ba lagi kayong mga naka-item, kayong banateros? Lagi kayong naka-black? O kasi talagang sabi niya ako, hindi ako mahilig sa black. Ayaw niya. Pagsamahin mo, black, tsaka pink. Oy, Blackpink yun? Blackpink. Ano yun? Koreano yun. Maganda yun, ha? Ganun Ayos yun. Pero yun nga, sabi niya na hindi daw siya mahilig mag-itim. Pero ayaw daw niya yung kulay na yan. Pero dahil nga nagluluksa ang bayang Pilipinas, dahil sa mga nangyayari ngayon, black, Che Guevara. Pero may tanong ako, si Leni ba may mga sinabi siya na katulad nung sinabi niya kay Marcos, kay BP Sara?
Wala. Wala. Katulad niyan yung Wala. sinungaling, hindi mapagkatiwalaan. Wala, no? Wala akong rin natatandaan eh. Kaya So, nga kung kasi- siya man talaga, kung halimbawa man na kung siya ang piliin, hindi siya matatawag na katulad nung kay Pacquiao. Na parang kinain mo yung ano mo, yung kung ano yung ibinato mong dumi. Katulad ng ginagawa ng mga dilawan ngayon, tsaka mga loyalista, dating nagbabatuhan ng dumi sa mukha. Ngayon, sila na kanya-kanya na silang linis sa isa't isa. So, ganyan ngayon. Meron akong gustong ipaunang tanong, advanced question kay BP Sara. Kung sakali lang hindi ito threat. Kung sakaling mamatay si Bongbong, Grabe ka naman. ipapalibing mo rin ba sa... Ibingan ng mga bayani. Oo, kasi ganun ginawa nung tatay eh. Baka ganito rin ang gawin. Hindi, mas Tanong lang naman, tanong. Gusto mo na, Kung sakali, lahat naman tayo doon pupunta eh. Basta ako, no-comment na ako Coach, dyan, ha? Coach. No-comment na ako dyan. Coach, kasi Kakaganin ko lang yung PI. No-comment na ako dyan. Sakali lang. Bago na yung Hindi kasi director. yung about dun sa libing, pag pinalibing si Bongbong Marcos, marami nagsasabi na, 10 times ang sama niya kaysa sa tatay niya. totoo naman. Makikilip ng kusa yan. Pero sa tingin ko ipapalibing. Parang sa ano. Kasi sa batas, Avengers. Tutunaw na lang yun. batas po kasi yun. Pag presidente. Pag presidente. Ah, Hindi mo okay. pwedeng baliin yun. Mm. Batas is batas. Wala naman sinabi doon, good president sa bayani. Bad president, hindi. Presidente. Yun naman din ang rason ni Pangulong Duterte. Whether bad, sa tingin nyo, dictator, ang nakalagay sa konstitusyon, presidente. Serve. O nag-serve as a president, kailangan ilibing doon. Respeto tayo sa batas. Yun nga, at saka maganda nga kay BP, hindi siya gaganti. Yan. Importante yan eh. Hindi siya gaganti. As a matter of fact, eto, sinabi niya, ba't di siya gumanti? Lahat ng inappoint ni Leni Robredo sa loob ng OBP, Sila pa din yun nandun. sila pa rin hanggang ngayon. Oo, di ba? Yun ang isang halimbawa na, dali, kinalaban nyo tatay ko ha. Si Bakay lahat. Hindi, nandun pa rin lahat ng mga appointee ni Leni Robredo. Pero, pananagutin niya yung mga nagkasala sa bayan. Wala din. Makukulong eh. Oo. Pero hindi siya maghihigante. Kumbaga, kung personal lang sa kanya, kung personal ang issue sa kanya, let's say, for example, Halimbawa sa mga vlogger. hindi, yan. halimbawa na lang, Oo. pinadala yung tatay niya doon sa abroad, Oo. sa ICC. O hindi niya gagamiting motivation para habulin yung tao na yun. Kung yung tao na may kasalanan doon, talagang lumabag sila sa batas. Sa pagpapadala kayo sa tatay niya doon, pananagutin. Tsaka ang pangit din nun, nagagayahin niya yung ginawa ni Marcos kay Duterte kasi labag sa konstitusyon yun. At tsaka walang jurisdiction ng ICC. So kapag ginawa ni BP Sara yun, parang ginaya niya lang na lumabag din siya sa batas. So malabong gawin talaga rin yan ni BP Sara. Parang ang lumalabas dyan, hindi niya gagamitin yung kapangyarihan niya para gipitin yung mga kalaban niya sa politika. Yun, At saka tama. dun, balikan ko yung siguro sa labas na lang ng bakod ng libingan ng mga Mga bayani. bayani. Oo. Sa dulo, no? Sa labas na lang. Hindi, kaya, Pero isa pa, kasi maraming ang mga pinagpipilian Senator Robin. Magiging maganda rin yan, banat bay, no? Kung yan ang magiging vice presidente ni VP VP Sara. Kasi alam mo, loyal talaga to sa mga Duterte. Kung ang reservations ng tao kay Leni Robredo dahil hindi siya, pwede niyang siya aligned. ipa-impeach. Parang ganun Yan ang kinakatakot nila Baka ipa-impeach yan kasi pinklawan yan. Oo, kung gusto niyo sigurado. Fairness naman, Yung sigurado talaga, si Senator Robin, talagang ang loyalty niya sa mga Duterte and sa mga, sa mga Pilipino din. Oo. At binabati natin, Senator Robin. Nanonood ngayon, Senator Robin. Hindi, alam mo ba't okay si Senator Robin? Hindi dahil sa maka-Duterte siya. Hindi kasi politiko. Rin siya, hindi rin siya conventional na yung politician. Yun ang gusto ko sa kanya Pagka, sasabihin niya, ma-offend ka, bahala ka. Kasi alam mo, nakakasawa na yung yung ang bait-bait sa TV, yung nagpapaka, Ako, ayoko na ng ganong politiko Madam Chair. Oo, di ba? Yung Madam Chair, mga ganun-ganun pa, tapos wala namang prinsipyo talaga. nanonood ba siya, no? Nanonood si Senator Robin. Senator Robin, para di sa akin, goods din niya na maging
Vice President. Pero wag mo na i-endorse si Amy, ha? Parang awa mo na. Pero kuya, ang highlight na lumalak sa akin ni kay Senator Robin, ang highlight niya, ganito, press-con, di ba? Paano? Ganito press-con. Bago ako hinihin yan, upa ka yun ah. Talagang lumalaksaw na kayo, yung press-con niya kayo, ano, sa, kung ano yun eh. Ay, yung ano, yung sa pera, kasi Oh, hakulo, nag-donate siya ng hakulo, ano. hakulo. Hindi yun. Iba yun. Ay, iba ba yun? Hindi mo kayo, gusto gumano siya, wag mo kong tatawanan, upa ka yun ah. Wala ako si Robin, no? Siguro kung ako yung sinabihan na noon, may ihina ako eh. Diba? Diba? Alam mo kung bakit maganda rin yung kulay ng black. Mm. O kita ninyo yung kulay ng ng SMNI. Mm. Meron niyang black. Kasi ang ibig sabihin ng black, Power. Power to the people. Power to the people. O, yan ang ibig sabihin ng black. Kaya may At black eh. Yung abangan nyo na yung t-shirt na gagawin ng Banatero. Yun. Ano na? Libre po yun. Hindi, siyempre naman namin kayang bigyan lahat. Pero kanya-kanya kasi kami kanya-kanyang paggawa. Hindi puro ako magpapagawa. Ay, kanya-kanya daw. Kanya-kanyang paggawa yun. Okay, kanya-kanya daw, ha? Ah. klasik ang anong klasik ang ama ng Barateros. Dapat Ayan. ikaw ang unang... Kanya-kanyang paggawa. Hindi, paggawa na tayo. Hiningi na natin actually yung design kay VP Sara. Humingi kami ng approval ba? Sabi namin, ma'am, itim. Okay, so okay lang po ba? Paggawa kami ng itim na damit. Ano po ba yung mga nandun, anong idea ninyo? So sabi niya, may ganun pa din, fist. Tapos, yung, basta itim kasi nga protesta eh. At saka binabalik nga sa tao yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan. So, itim tayo. Magpapagawa ang Banateros, mamimigay si Banat Bay. Madami yan, ang dami. At saka ito, effort tayo. Alam mo kung bakit? Isa lang na may kakatalo ni BP. Alam mo kasi, no? Si Comelec Chairman. Yes. Garcia. Chairman George Garcia. Ano naman mapalitan yun? Sa kanya kasi walang himala eh. Tayo bayo. Ha? Pagkanahin mo nga yung metro mo, ano ba yung... Si Comelec Garcia, ano yun, 90% baklameter. Yung baklameter ko, kumahalo ako eh. Baklamit. Sabi mo pangalan. George Garcia. Ayun no? Nakakunti nila, mamumulan eh. Ang Bilis, ha? Baklameter yan, baklameter. Putik na lumagpas, ha? Magkano yung Kuha- baklameter? 90%? 90. Pero si Magalo ano lang, 80% lang si Magalo. Ay, 80%. Nagagaling mo Sa, lang sa FBI, ha? sa Lunes, bumalik ka daw doon sa NBI. Huwag naman. Meron naman baklameter. Ano mo pa yung baklameter? Parang ano? Tingin Parang mo tachometer. Wala ko na akong kasamaan. Baklameter, para sa ano yun, kung gaano kalakas yung Kalan? yung bugi mo, hakalan. Kung nagkano sa hakalan yun, pag magpapakulo ka ng... Hindi yan dyan, eh. Hindi yun yun, eh. Hindi, pero may yung sinabi niya sa Comelec, ha? Kasi maraming ginawang kalokohan ng Comelec talaga, eh, na natabunan na ngayon, Di eh. umano, ha? Yung Di umano. Hindi, talagang totoo na ginawa nilang kabulastugan eh, yung 18 million overvote. Eh, totoo naman yun. Hindi naman fake news yun. Diba? Pwede. So, yung kay Abante, hindi rin fake news yun. Talo yun, pero pinanalo ng Comelec. Hindi rin fake news yun. Totoo yun. So, maraming na ang Comelec na pwede talaga ring maaaring gawin dahil nga dun sa mga hindi nila may paliwanag. Katulad nga on 18 million overvoting. Eh, what if 2028 na ngayon? Magbotohan na. So, 15 million kay kalaban ni Sara. 18 million kay BP Sara. Eh biglang bawasan ng di ba? Kaya maganda yung sana abangan natin yung demanda. Hindi pala demanda. Pinadisbar yan eh. Ni Attorney Jordan Pizaras, yung aking napakagaling na abogado na tumakbo sa Bohol. Oo. Pinadisbar niya yan eh. Pag nadisbar yan, automatic tanggal yan kasi dapat ang requirement sa Comelec chairman, abogado. Ay, oo. Kaya kung madisbar siya, tanggal yan. Eh kaso hawak pa rin. Maglalagay dyan? Sila din naman. Sila pa rin, pero at least medyo baka makonsensya na yung susunod. Baka naman ilagay nila dyan si Remulla. Ay, naku. Eh wala naman silang ilalagay dyan na Wala naman silang ilalagay dyan sa Comelec na hindi nila hawak sa leeg. Lahat naman ng sangay ng gobyerno ngayon, hawak nila sa leeg. Dali, sinasabi nyo bang wag nang bumoto? Hindi po. Hindi. Ang sinasabi natin, kailangan natin more than yung nakuha niyang boto ng vice. Para hindi siya madaya. Oo. Para kahit, kasi yung daya, mga 6 million, pwede pa. Pero 10 million, pero imagine niyo kung ganun kalaki, ang hirap ng dayain nun. Hirapan na. So walang makinarya si VP. Meron si VP yung organic na tao na talagang nagmamahal at naniniwala sa kanila. Kaya tayo yung magtutulungan para si Inday Sara
maikampanya. Kasi Tatantayan ang yung boto. pagkapanalo ni Inday Sara, pagkapanalo ng mga Pilipino. Oo, kasi kung mapupunta na naman tayo, sabi nga ni Inday Sara itong pinalalagyan ng Pilipinas ngayon, 30 years to rebuild. 30 years. Imagine mo, 6 years lang ang termino ng isang presidente. Kung nagtrabaho ng matino si BBM, 6 years kay PRD, BBM, 12. So another 6 years kay Inday Sara, konti na lang sana. Papunta na tayo sa pwede na tayo mag-compete. Pero wala Back to zero na kasi So every time na magboboto tayo ng bugok na leader, Bocholi, back to zero tayo lagi, back to zero. Tapos yung ibang mga bansa dito, paabante ng paabante tayo, back to Naiiwan. zero, reset tayo ng reset Alam mo para bakit? tayong para tayong computer. Alam mo bakit? Yung mga project ng ganitong administrasyon, halos hindi na pagpapatuloy na susunod. Pero yung ginawa ni PRRD, katulad halimbawa, Skyway Stage 3, iba yung nakaisip niyan ibang project. Pero dahil alam niya, makakatulong sa taong bayan, pinagpatuloy niya. Tapos dinagdagan niya. Dinagdagan pa niya. And like for example, etong airport, international airport sa Legazpi, ang tagal niya natenga, mga 2 dekada. Tapos nung pumasok si PRRD, naipatayo. Ngayon, ang ganda. Napapakinabangan ng mga Bicolano. So, nasa ano pa rin nasa presidente pa rin kung paano siya mag-isip, kung siya ba ay talagang may political will or pansarili lang yung iniisip niya. Pero alam mo ako, may naisip lang ako. Ito talaga, hindi porket nandito tayo sa SMNI, QJC. Alam mo magandang vice? Si Pastor Kiko. Yun. Hindi, hindi po dahil nandito kami, wala po nagsasabi sa akin na, sabihin yun. Bukas, malis na tayo. Para pwede Gusto na. niyo bukas, wag na Hindi, kaya lang, kasi, kita niyo naman yung ginawa niya. Kasi ang kailangan natin sa isang vice, ano ba ang qualification? Aside from ready ka, pumalit. Isa yun. Pangalawa, kailangan yung humble ka lang, you don't overpower your master Yes. ganun ang personalidad ni Pastor Kibuloy. At yung pag nagtrabaho, dito pa nga lang nakakulong siya, grabe na siya magtrabaho Grabe yung mga nakita nyo yun, di ba? Di nyo ako ginising, pero nakita nyo yun nung dinaanan yung barangay hall. Grabe yung kuya. Alam mo yung, Pati yung kalsada. alam mo yung ako na magkukwento Sana may tindihan niya. May subtitle ka na. Alam mo yung tinuro mo sa akin? Simula unang kanto na yun. Akala ko iskinita lang yun. Ano pala yun? Kasa kayo 1 metro kanina Ay, kasa kayo bumakati Pinagawa kanina ni Pastor. Ako yun, ang haba. Diba, nakatulog na ako. Ano mas mahaba? Yun o yung EDSA? Mas mahaba yun. Mas mahaba yun. Oo. Ang bilis lang ginawa nun. Talaga ba? O yung EDSA natin, hanggang ngayon pag ganong-ganong ka, pag nagmumoto, buti ka na Diba, kami mga kuya? disgrasya dun Kaya nga, kuya, nakatulog ako ron. Ginising mo ko, nandun pa rin anak tayo, Walang talagang tama hapon. Promise, nagulat ako. Ganda nung kalsada, pinabalik-balik na nung driver yun. Kala Ako nun? Kaya ka nga nakatulog Kakaano, Nakakatulog ka sa EDSA? hindi ako nakatulog kun. Kasi, ang init Kasi sasakyan ko wala aircon. Yung nagawa ko kanina ni Pastor Ken, libre yun may nagawa niya. Ang laki, kasi 2 truck na magkaharap, na magkakalubong. Kasi na naman nakakuha. Saka pa'y bago pa. Ito sa pera ni Pastor Hindi, Ken. hindi niya membro yung mga tao nasa paligid. Oo. May mga Muslim doon, may halo-halo. mga IP doon. IP. Meron, namigay pa sa namigay pa sa eskwelahan. Nakagawa ka ng eskwelahan, namigay pa sa eskwelahan, barangay. Walang pera ng gobyerno yan. Wala, kanina pera ni Pastor yun. Kaya sabi mo, tama yung sinabi mo, Kuya Bay, kung ano ka Hindi, alam niyo ba't ko naisip yan? Kasi sabi niya, ilang years daw? 30 years. 30 years. So, ibig sabihin, kailangan natin ng sunod-sunod na Pangulong matino. Oo. Sinabi ko nga, kung sana si Marcos, inayos niya, di 12 years na yun. Oo. From PRRD, ilan na lang? 18 years na sana, plus 6 years. Oo. So, another di ilang terms na lang Okay yun. na lang. Kaya lang ngayon, back to zero tayo. Hindi lang back to zero, nag-negative pa. So 30 years, sino yun? Si BP Sara, si Baste, si Pulong, o si Baste, di ba? O sino pa? Kailangan may susunod Kaya maganda rin, nandun si Pastor Kibuloy. Hindi ako nagbibiro wala akong biro ito. Ito ba? Resibo ba, not by, sabi ni VP Sara, anong edge mo? Sabi ko sa kanya tanong ko Sabi niya, ang edge ko is, yung perseverance, yung magaling ako mag-solve ng problema, o yung magagaling na problema, ay may hirap na problema, kaya ko solusyonan. Tsaka meron akong Davao.
Same goes with with Pastor Apollo Kibuloy. Nasa Davao din yung kanyang model na resibo eh. So kung titingnan mo talaga, if hindi naman wala pa namang balitang ganun, pero parang maganda lang yung idea. Na kasi ang core na problema ng Pilipinas, corruption eh. Tsaka alam nyo yan. Zero corruption si Tsaka ang isa pang maganda kay Pastor, eto alam ng lahat, hindi lang maka Duterte, pati maka Marcos, maka Pinklawan, alam to kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, pag tumayo, tayo talaga. Kasi maraming pwede niyang gawa ng paraan para hindi siya makulong eh. Pwede namang kumampi na lang siya kay Bongbong eh. Iiwan niya na ang Duterte. Pwede siyang hindi tumayo sa prinsipyo eh. Pero tumayo siya sa prinsipyo kahit kapalit. Yan ang hindi mo pwedeng tawaran sa tao. Yung maninindigan ka may kapalit sakripisyo. Madali kasing manindigan eh. Pero pag walang kapalit na sakripisyo, wala din. Kita ng lahat yan. Nagsakripisyo si Pastor dahil alam niya yung tinindigan niya tama. Tama. Tapos nung naalala ko nung kampanya, 2025 election, nung tumakbo si Pastor, napakaraming idea. Punong-puno ng idea na napakadali sanang gawin sa Pilipinas. Pero dahil sa sobrang dami na nagmagnanakaw, imbis na magawa yung mga project na yan, paano magagawa? Wala ka ng pondo, binulsa na yung pondo. Kaya, At ang matindi doon di ba? Napanood nyo yung nabalita? Yung artistang kaibigan ni Marcos. Kwento mo nga, chismoso ka eh. Yung veteran actor na ang ganap niya lagi kundi kontrabida, yung pang mga siga ganun. So, na-interview siya ni Julius Babaw, Lalaki yan, lalaki. lalaki, at yun nga, sabi niya malaki ang tampo ko sa mga kaibigan ko, lalo na kay Bongbong Marcos dahil isa siya sa mga isa siya sa pinaka naalala kong makakatulong sana sa akin. Kaso, kinuha naman daw address niya, kinuha naman daw yung pagdadala ng tulong, pero ilang taon na hanggang ngayon wala pa rin daw. tawa ng Diyos, wala pa rin. Wala pa rin. Kaya yun, artista yun. At nababalita yan nasa news yan. Nabalita. Ganun ka kaya nga di ba si BP, mantakin mo wala man lang cabinet meeting, sandali lang daw. Kung buti na nga lang daw, dumiskarte na lang sila sa DepEd. Talagang nagtrabaho sila. Tapos pinapakilaman pa nung, sabi niya, di ba? Pinapakilaman pa nung mga congressman. Doon niya nalaman Trabaho na, niya. na issue sa DepEd, parang, Baliwala. okay lang yan, saka na yan. Tsaka mga Kaya naman partner, pala ganun yung sinabi niya talagang dumaan, kung babalik tayo, Pangarap niya, siya term, yung tatay niya di ba, kaya mas ayaw niya na rin bumalik rin noon, ganun kalupit. Pero ito may tanong lang, divided ang Pinklawan ngayon, talagang kay Lenny. Ano sa tingin niyo mangyayari doon? Ako, hindi ako masyadong agree doon sa ngayon kay Lenny. Kasi I'm looking long term. For the meantime, masusolusyonan natin yung problema natin dito sa Pula. Talagang tapos na sila. Kaya lang, after noon, baka mapaupo ito. It's very dangerous. Itong Pink, pag napaupo, it's very dangerous. Kaya hindi long term. Sabi nga nila, 30 years ang problema natin eh. After ni BP Sara, baka magka-problema tayo. Ayun nga lang. Yun ang medyo problema natin. Pero sa akin naman, kung matatandaan nyo, hindi niya inadapt yung ugali ng Dilaw eh. Yung mga pakana ng Dilaw before. Kaya nag-pink siya. So, ibig sabihin, may sarili siyang paninindigan din eh. Kung baka dinala niya yung sarili niya, inila niya yung bundot niya. At kung makikita ngayon, yung Naga, medyo na-maintain yung ganda ng Naga eh. Hindi dahil taga-Bicol ako, pero nakikita ko kasi, maganda rin yung Naga. At isa rin sa pinagmamalaki ni Lena Robredo ay hindi siya kurap eh. Walang issue sa kanya na pangungurap. So, sa akin walang problema. Pero again, si BP Sara pa rin ang mamimili Sa niya. droga ba wala ring problema? Meron, maraming droga. Buong Pilipinas ngayon, maraming droga. Hindi, I mean, sabi mo wala siyang issue sa corruption. Sa droga ba wala? Hindi ko alam Hindi, maraming droga doon dahil siya mismo. Nireklamo niya nung nakaraan. Siya mismo nagreklamo na maraming droga. Pero sa corruption, wala tayo nabalitaan na naging issue sa kanya. Pero ako, babalansin ko. Kayo muna, sige. Ako kung si Ma'am Lenny makukuha niya, magkakaroon na kami ng kapayapaan ng mga Wing. Hindi, paano yun? Hindi.
Paano kayo mag-uusap ng mga Siguro, bayan? hello, siguro si Pansis una akong makakausap. Si Pansis ako. Nakikis ka sa show. Pansis, ulit mo ako. Ano gano'n? Ano, magpatila tayo, magkaya tayo. Kasi kami, sulil na kami. Tutulungan na namin kayo para magkaroon naman kayo ng presidente. Pero sandali, sa tingin mo ba tatanggapin ng kakamping ang Yun lang. si BP Sara? Kayo, sa tingin niyo? Ako, Wala silang choice. Oo. Wala sila. Si Guanzon, kakamping si Guanzon. Oo. Sabi nga niya, tanggap niya at alam niya na si Pipi Sara yung pinakamalakas. Si Drilon din, sinabi naman ni Drilon na siya ang person and woman to beat. Front runner ngayon. Oh, front runner. Siya talaga. So, babalansehin ko yung kay Leni Robredo kung siya ang magiging vice president ni Inday Sara. Ang importante, yung presidente, si Inday Sara. Parang tayo rin, mga banateros, nung panahon ng election 2022. Meron tayong kandidato sa presidente, may vice-presidente yon, pero ang binoto lang natin, yung presidente na kinakampanya natin, at saka yung vice-presidente natin, si VP. So it doesn't really, parang hindi naman importante kung sino yung magiging running mate niya. Ang importante, mailagay natin siya dyan. Yes. Di ba yun? Kaya, mamimili lang naman yung kakampi ko. Gusto nyo makaposisyon, sumama kayo sa amin. Pero kung ayaw nyo, bahala Pero kayo. divided yan. Paano? Pero ano Madi-divide yan. yung unang tanong ni Bay, ano ulit tanong mo? Yung una? Yun na, Dalawa yung na una. tanong mo eh. So, kasi ano rin, baka hindi rin dalhin ni Lenny yung pagiging kakamping niya kung magkataon. Kasi kung isipin nyo, bakit hindi na, kung sakali mang siya kung sakaling siya, ba't hindi natutunugan ng ibang mga kakamping yung plano nila? Kung sakali. Hindi, So, parang hindi niya Jay, dadalhin. tanda mo, nagpunta si BBM sa Naga. Wala naman siyang gagawin doon. Hindi presidential yung mag-check ka ng naghuhukay ng imbornal. Tama. Kaya Oo. ng reason yun eh. Bakit siya nagpunta ron? Pwede nga, no? Kita mo yung itsura niya? Yung kanina itsura niya, mukha na siyang kalapating binilad sa... parang siyang daing na kalapati. Yung payat na talaga. Alam mo, may mga nakakausap tayong doktor, nag-aalala na rin talaga sa itsura niya. Tagal, no? Matagal yung pagpunta nila doon. No comment ako ha, kakagaling ko lang. Matagal. No Matagal comment yung ako pa. pagpunta nila Doc, doon. ano bang sabi Doc nung med-cert mo? Nung kuya ako balik tayo kay Lenny. Ako ni si Lenny, parang si Ma'am Sara rin eh. Nanay, lawyer, naging vice president parehas. Iba ang nanay, iba ang babae. Pag babae yung namunot, anak ang hands-on yan eh. So, para saan bigyan na natin siguro pagkakataon na mamunot sa mga... Lahat naman pwede talagang tumang. Gaganito na si Lenny. May sinabi si ano. Dali, meron mali isang yan, sinabi. May sinabi Gulo-gulo si, na, gulo-gulo. May sinabi si BP pala, yung tungkol doon sa tinanong mo kung maghihiganti ba siya. Sabi nga niya, wala, si Leni Robredo, di ba yung sinabi niya, mga empleyado sa OVP, empleyado pa rin, gumawa siya ng libro binigyan ka noong Pasko na nagbibigay pugay, nag-highlight ng lahat ng mga ginawa ng mga vice-presidente sa Pilipinas. Lahat tayo meron nun So talagang wala siyang problema. Hindi Pero pwede ba si Lenny? Kasi naging vice president. Pwede, Basta dalawa. nag-skip. Pangalawang beses. Dalawa. Basta mag-skip, hindi magkasunod. Oo. Basta nag-skip. Tsaka nung Basta hindi na presidente. presidente Ano na ay yung lang, vice president naman dalawang beses. si Lenny nung kay PRRD, wala naman din naman yung problema eh. Diba? Ang problema niya lang, binabanatan niya yung presidente. Basta ang pagkakalam ko, nung vice-presidente si Lenny, nakakatulog siya ng maimbing nung kay PRD. Ngayon, si Inday Sara, hindi nila pinapatulog ng mahimbing. Ito matatandaan nyo, nung BP, di ba, impeach si Lenny Robredo ng mga sekretary ni PRRD, pero pinigilan ni PRRD. Binoto ng tao yan. Hindi, pero ang gusto ko Pastor, kung alam nyo lang mga kababayan sa mga nanonood, kung makikita lang talaga nila yung ginawa ni Pastor, may enlighten kayo eh. No? Kung pwede lang, dalhin kayo lahat doon. No? Ipakita sa inyo yung mga proyekto. Lahat ng mga nagawa ay no. Oo. Grabe. Magugulat kayo. Hindi na kailangang ni Pastor, ipapakita na lang sa inyo. Totoo yun, guys. Ako mismo nakaksiyan ko. Wala, hindi ako naniniwala. Ayaw matulog nito eh. Kung ako nakilawak eh. Basta ayaw ko naman salita. Para ka nasa ibang bansa. Para ka nasa Berlin. Tapos hindi- Para ka nasa Germany. Oo. Ang kalalang lugar. Yung tulong niya, hindi lang dun sa mga miyembro ng KOJC. Sa lahat, walang pinipili. Sa lahat, walang pinipili. Ang galing, sana Pastor.
Sana maging vice president ka. Kung ayaw ni Lenny, pastor talaga ako. Oo na ako. Ayun na. Ayun. Uy, pasalamatan muna natin ang mga lahat ng nanonood. Thank you very much. Ang daming Ay, viewers maraming kanina. salamat Grabe yun sumabog yung to the point na naglalag na kasi sa sobrang dami nanonood at iba't ibang channel. Oo. At iba't ibang bansa. Oo. Kasi nakakalam mo, isipin mo yan hindi naman siguro kayo nanonood ng 3 cellphone gamit nyo, iba't ibang channel pa pinanonood nyo, di ba? Siyempre, bawat isang channel, isang tao yun, di ba? May balita nga tayo dyan daw sa airport halos lahat na nakikinig talaga. Yun, no? Oh, tapos, nanonood, tapos sasabihin nung tagapagsalita si Barry, yung sinungaling, Oo, sinabi. yung bulol. Sabi ba naman niya, wala daw, mahina daw yung speech ni BP Sara. Nag-gimbal nga yung social media nung nag-declare si BP. Anong bakla meter mo ron? 99%. Oy. Kumapalakpak lang. Nasisira na nga Nasisira Konti na. na lang, tatalunin niya na yung... Talunin niya na sa may sakanda. Kukunin yung corona. Jay. Speaking of mahina, kung malakas pala sila, di sana nanalo mga kandidato nyo ng eleksyon. Oo. Yung 2025. Bakit bagsak yung mga sila Castro, sino pa, sila Broso, yung mga tumakbong senador. Madami, di ba? Ang kunin. Ng mga kalahi ng mga yan, mga mga makakaliwa. Mga kabundok. Kamundo, kamusta? Bakit yun hindi nanalo? Speaking of that, isa yan sa mga natuwa ako. Kwento mo. Ano yun? Yung sinabi niya, tungkol sa NPA. NPA. Yes. Talagang eradicate. Talaga daw, niya yan. Kaya gigil. At hindi siya kasi kung yung iba yun, tanungin mo ng ganong tanong, Oo. ang hirap kontrahin yan, yung mga makakaliwa. Meron pa siyang sinabi, no? Oo, Nung ano na to, off the record na, off cam na yun Sabi niya pa, red tagging sinasabi nila. Marami kaming dokumento linking them. Itong mga party list na ito sa... Kuya, gusto na ako mag-post ng ganun, no? Gusto mo kayo mamharap, kaya naman ako naman sinuko, ha? Subukan mo. Ayun na. Kakakanin ko lang Kasi yun, si Okay VP na ako. Sara, isa yun sa hiningi ni VP kay Presidente Marcos na maging siya. It's either National Security Council or Department of National Defense. Oo. Kasi yun talaga yung gusto niya. Sabi niya, konti na lang, mauubos na Yun yung sinabi niya noon Oo. After ni PRRD, konti na lang daw. Konti na lang, mauubos na Kumbaga, kung itinuloy-tuloy, wala na, Lalo matatarantay ang Kasi mga. nagawa nila Hindi, kaya pala mainit ang ulo nitong mga makakaliwang komunista na to sa Kamara. Kaya pala close yung komunista tsaka itong administrasyon. Dahil kung pumayag, kasi kasama yun sa deal Kasama yun sa deal na tatakbo ang VA kay BP Sara yung posisyon na yun. At dahil dyan, Kaya pala sunod-sunuran, no? si Pastor Kibuloy, alam nyo ba, ayaw na ayaw din dyan. Yes. Kaya talagang magja-jive Spent billions of pesos sa NTFL. Matapos na yung problema natin dyan sa mga nangingidnap ng bata, mga kabundok. dadalhin sa bundok, yung isang... Kamusta mga kabundok? Hindi, tsaka yung, speaking of pastor, wala ka nang kakaba-kaba. Kay Lenny, kabado pa tayo BP Sara Lenny in 2028, kabado tayo. Kasi hindi nating niyan. Yung baka try rin ulit or baka mag-try ulit. Hindi katulad kay pastor na solid. Simula sa tatay hanggang sa anak, kung halimbawang si pastor man ang magiging vice president ni BP Sara, hindi nakakabahan yung mga Pilipino na baka maulit-ulit to. At kung kay Lenny naman, natuto naman na siguro si BP Sara ngayon. Ngayon sa mga nangyari ngayon. Na kaya alam niya na yung mga ginagawa niya na siguro. Kasi alam niya na kung ano yung kalakaran sa mga katulad niya, yung mga budol-budol, yung mga traiduran, yung maaaring humuda sa kanya. Diba? Pero ito, opinion lang natin yun Siyempre, matalino man yan si VP Sara. Alam naman niya yung ginagawa niya. Kung meron nakakaalam ng ginagawa niya. Pero siyempre, Vox Populi, boses ng taong bayan, nakikita natin sa comment section, sino yung mga napupusuan nila. Pero imagine, sasabihin nila, mahina ang mga Duterte, mahina si VP Sara. Wala nga silang kandidato Yun na nga. Paano malalaman na mahina yung isang tao kuya, kung ito wala na lang. namang makakompetensya? Kuya, ito na lang Kung mahina ako, sa mga viewers natin, ha? Hindi mahina kasi kung ano pinaggagawa nila Gusto i-impeach, gusto ibalik ulit yung Quadcom,
gusto ipacheck yung bank account ni VP Sara Duterte, gusto gurgurin si VP Sara Duterte, sinabi nyo. Pero gwapo yung kamanos mo ah. Mamahalin niya. Kakaiba yan, kaibigan. Palalo. Ingit ka na naman. Nakita mo na naman. At, Okay. at Ano? kung Good news. ano, Bibigay saglit mo lang. na tayong good news. Oo. Ang good news is, hindi ito ang last. This is only the first of many episode. Natuwa naman si VP, soon to be president, na dito sa Vox Populi. Lahat daw ng mga issues sa mga susunod na episode, mapag-uusapan na. Jack, Ako na yung pinaka-ano nun ah. Ako na yung pinaka-main actor ko na. Okay. At sa kung gusto nyo malaman talaga kung sino ang Vice President ni VP Sara, abangan sa channel ko. Hayo lang. Namit mo ah. Promote. Oo, namin kayo makakalala na kami. Oh, pero Doc Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics, yung mga kasama kong banateros. Siyempre, si VP Sara, Baker Baby, Mayor Baste, Baker Baby. Baka pwede mo namang gawin. Ako meron ako eh. Baker Babies. Actually, meron na ako kuya. Guinness Baker. Ano yun? Guinness Baker. Wala ka na, hindi ka kasali. Wala, nanunakahan eh. may baril ka, ha? Kaya maraming salamat sa mga nanood, Barat Bay. Salamat sa mga nanood. And salamat din, OVP, for trusting. Thank you. Trusting SMNI, trusting Banatero. Siyempre, maraming salamat kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi wala tayo dito kung wala si Pastor Apollo Kibuloy. So, Pero may isang galit na galit. sino? Yung nagsabi sa akin, bongo daw ako. Sino yan? Tuta ka daw ni Tuta daw ni Bongo. Bongo. Galit daw kay BP Sara. Galit daw yun sa VP Sara. Oo. Sino yun? Yung isang bayot na, hindi ko kilala Yung kung mga sino kilala, yun. yung mga hindi. Yung bumuli ng Mustang, basta yun. Oo. Yung vlogger na, yung Huwag mo nang banggitin. bobo, tapos walang pinag-aralan. Uy. Nagkaroon ng Mustang. Paano yun? Ano yan? Paano ka? Paano nangyari yun? Pro maleta ang Baka tawag Postoyo dyan. yan. Pro maleta. Nakakawal. Si Postoyo ba yan? Wala nanonood sa'yo. Wala nanonood. Paano ka? Baka ni-recruit Ang ni bababa Postoyo ng- yan, ha? Mababa views sa YouTube. Mababa ang followers sa Facebook. Tapos may Paano Mustang. yun? Ano yun? Paano lang? Paldo. Bago sa manos mo. Diba? Okay. Mura lang yan. At dito, nagtatapos ang episode ng Vox Populi, programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, Ang boses ng bayan.